Imposibleng malinis ang buong kwarto, gamit lamang ang wallis at dustpan. Pero dahil ang ipinagbawal lang sa akin ni Panying na gamitin ay ang vacuum, nalinis ko pa rin ang makapal na mga alikabok gamit ang tubig at sabon panlinis. Inabot ng 5 oras ang pagkikiskit sa mga dumi sa sahig at pader, samantalang hindi ko naman magawa ng paraan ang nangangitim na kisame dahil sa taas nito, kaya inalis ko na lamang ang mga alikabok. Sinunod ko nang itapon ang bedeng. Doon nakatago ang mga maliliit na daga, na agad nagsisipagtakbuhan palabas. Bahala sila maghabol sa mga yun. May isang katulong na babae ang nagdala sa akin ng kumot at isang unan, pati na rin pamalit na mga pantulog na bestidas na bigay ni Isagani. Pagkatapos ay wala nang ibang binigay sa akin. Pagkatapos kong masiyahan sa kalinisan, ay pagod na pagod akong nahiga sa kahoy na kama. Tumatagaktak ang pawis ko sa buong katawan, marahil ay dahil walang electric fan man lang sa silid, at kulob na kulob pa ang lugar. Ngunit hindi na bago sa akin ang karanasang ito. Naranasan ko ngang matulog sa labas ng bahay ng ilang mga araw, bago hamupo ang galit ni Brantley at papasukin akong muli. Napalukot ako ng higa. Sa mga ganitong panahon, hindi ako pinanghihinaan ng loob, dahil kapiling ko ang anak ko. Basta't nasa mabuti siyang kalagayan, handa akong magsakripisyo. Nagawa kong manlimos ng gatas at biskat sa mga kapitbahay, kahit na hindi ako nakakapagsalita ng kanilang lengguwahe, para lang hindi siya magutom. Mabuti na lang talaga at mababait ang mga matatanda sa lugar na yun, at natutuwa sila sa kagwapuhan ng lalaki kong anak. Sa isiping iyon ay hindi ko maiwasang mapangiti. Miss ko na si Dushel. Sobra-sobra na akong nangungulila sa kanya. Pakiusap gusto ko na siyang makita, hindi ko kinalimutang magdasal sa Diyos, bago tuluyang pumikit ang aking mga mata. Pagkagising ay hindi ko inaasahang ipatawag ako ng isang doktor, para i-examine ang katawan ko sa hindi malamang kadahilanan. Naging mabilis lang ang naging procedure yun, at agad din akong pinabalik sa kwarto. Ngunit bago pa ako makapasok sa loob, ay hinarang na ako ni Davina, ang matangkad na babae sa 4 na katulong. First day mo sa trabaho ano? Tenga ka lang dyan. Buhay prinsesa. Pagtataray niya pa sa akin. Walang emosyon ko siyang hinarap. Sige, bakit di mo pangunahan si Panying sa pag-assign ng trabaho sa akin? Napaasag siya at mas lalo akong tinaasan ng kilay. Akala mo kung sinong senyorita. Kalad ka rin lang naman. Sinaman ko siya ng tingin, pero hindi siya natinag. Guilty yan. Ayusin mo kasi ang mga desisyon mo sa buhay. I want nothing from you, much less your care. Huwag kang bida-bida at pakilamera, dahil wala ka namang alam. Wala nga ba? Lumapit siya sa akin, at dahan-dahan akong pinaikutan na agad kung kinairita. Pasensya na, may alam kasi ako na harap-harapan kayong naglalandian ng co-star mo, at hindi nirerespeto ang relasyon niyo ni Sir Isagani noon. Hindi mo na yun kayang i-deny pa, dahil hindi ba't sumama ka nga sa kanya sa loob ng 3 taon. Balita ko iniwan ka na niya Kaya ka ngayon bumabalik. Napakakapal ng mukha mo. Bumibilis ang pagtibok ng puso ko sa pagbagso ng galit. Subalit hindi ko hinayaang sumabog dahil lang sa isang katulad niya. Think what you want to think, and say whatever you want. Use your freedom of speech to be a judgmental, who has nothing in her brain but useless. Show nga ka, hindi ko inaasahang tutuloy kanya ako gamit lang ang matulis niyang daliri, dahilan para mapa-address ako sa kinatatayuan. Huwag mo akong ma-English. Akala mo naman may pinag-aralan ka, pareho lang naman tayong hindi nakapagtapos ng high school. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo, ano? Tas plakda ka na ngayon. Mas mababa pa nga ang katungkulan mo kaysa sa akin Ikaw lang ang hindi nakapagtapos ng high school, ako high school graduate. It's funny how you assume things, and confidently raise the flag of your ignorance. Hindi na ako magtataka, kung ba't ganyan ang mga lumalabas sa bunganga mo. Bago pa siya makatugon ay nagsipagdatingan na sila Panying, kasama ang 3 maid na buntot ni Davina. Sa malayo pa lang rinig na yang tabas ng dila mo Alexa. Nanggagalaiti ang boses ni Panying na lumapit sa amin. Kaagad na sumama ang mukha ko sa narinig. Ano ba yang pinagsasabi mo, at akala mo kung sino ka makaasta? Hoy, mahiya ka nga sa itsura't asal mo.
Kung ayaw nyo kung marinig magsabi ng totoo, turuan nyo ang mga sarili nyong magtikom ng bibig. Magsabi ng totoo. E ano namang katotohanan ang posibeng magmula sa gaya mong mapanlinlang na higad? Napatawa ako. Kahanga-hanga ang pagdagdag nila ng name-calling sakin. Baka sa susunod ahas naman. Dahil yon ang hindi ko matatanggap. Kung meron mang ahas dito, si Marian yun. Pwede ba? Napapagod akong nagpakawala ng hininga. Kung may uutos kayo sakin, go. Just be done with it already. Wag na nating sayangin ang oras ng isa't isa, pwede. Wag mo akong pinapangunahan. Umismid pa siya bago magbigay ng utos. Agad akong nakahinga ng maluwag, nang iutos niya sa akin ang paglinis sa backyard, sa pag-aakalang hindi na nila ako papakialaman. Pero wala pa mang isang oras ang lumipas, ay basang-basa na ako ng malangsang tubig. Napatingala ako sa second floor, kung nasaan nakatayo sina Divina at mga alagad niya, habang may hawak-hawak na mga balde. Naghalo-halong amoy, ang kaagad na umalinggaso sa buo kong katawan. Sorry, pinapatanong kasi ni Sir Isagani, kung suot mo ang uniform mo, sigaw ni Divina. Kapag hindi, sabi niya, make her. Kaya ayan. Matuto ka kasing sumunod ng hindi ka mahirapan, natatawa pang sigaw ni Baby, ang matabang babae. Napaka-arte kasi, pabebe. Napalunok ako at tinitigan sila ng masama, na lalo lang nilang kinatawa. Nang umalis sila ay dali-dali kong kinuha ang host, para paliguan ang mukha at buhok ko. Subalit natiigilan ako sa ginagawa, nang matano sa isang balcony ng third floor ang imahe ng pamilyar na lalaki. Marahil malayo ay hindi ko naaninag kung anong mukha ang meron siya ngayon. Nginangisihan ba niya ako ng sarkastiko o ano? Kaagad akong nag-iwas ng paningin sa kanya, hindi siya inabalang tuunan ng pansin. Saka tinuloy lamang ang pagtanggal ng mga laman loob ng isda ng malansang tubig sa buo kong katawan. Isagani must be satisfied to see me miserable by now. Sir Isagani, nandito na ho ang hapunan niyo, pati na si Alexa. Kumatok muna si Panying sa pintuan, bago iyon sabihin. Habang hawak-hawak ko ang tray ng pagkain, ay nangangalay akong naghintay ng tugon niya. Halos namamanhid na ang mga binti at braso ko, sa walang tigil na pagtratrabaho buong araw. Kahit na magpahinga lang ako ng 10 minuto, ay inuutusan na agad ako ni Panying. Hanggang sa dumilim ang langit, ay kailangan ko pang hatiran ng dinner si Isagani, sa mismong pag-uutos niya. Napakadungis ko na at pinapapaliguan na ako ng sarili kong pawis. Dahil sa kapal ng tela ng suot kong dress ng pangkatulong, ay gano'n na lang ang panlalagkit at init ng katawan ko sa loob. Lumipas pa ang halos 3 minuto bago bumukas ang pintuan ng kwarto ni Isagani. Nakahinga ako ng maluwag mula sa inip, subalit agad din akong nanigas sa kinatatayuan, nang makitang hindi ang lalaking yun ang bumungad sa amin. Kundi isang babae na mukhang nasa edad na hindi bababa sa 30. Ang mas nakakagulat pa, ay bukas ang 3 butones ng puting polo niya sa kanyang dibdib, dahilan para lumuwal ang kulay pula niyang bra. Nagkalat sa labi niya ang kulay pulang lipstick na animoy inabuso. Oh hi! Para siyang lasing na bumati kay Panying. Sabi ni Isagani. Ihatid mo raw ako sa sasakyan niya, and Kuya Pierre will drive me home. Halatang nagulat din si Panying sa itsura ng babae, pero mabilis ding napalitan ng matamis na ngiti ang reaksyon niya. Ikaw pala Ma'am Candace, halika po, sumama ka sakin sa baba. Hindi naalis ang paningin ko sa babaeng yun nang walang emosyon. Sandaling nagtama ang paningin namin. Nginitian niya lamang ako, gaya ng pagkakangiti niya kay Panying. Napalunok ako, saka dahan-daang yumuko, at tumungo bilang pagbati. Oh, pumasok ka na roon sa loob, para ihatid yang pagkain Alexa. Paalala pa sakin ni Panying, bago siya tumalikod para ihatid ang babae. Malalim akong huminga, saka inalis ang paningin sa papalayong imahe ng babae, na may napakagandang hubog ng katawan. Mahahaba ang mga manenipis niyang binti, na binabagayan naman ng suot niyang black skirt at stockings. Dahil din sa suot niya, ay makikita ang korte ng hourglass niyang katawan. Humigpit ang pagkakahawak ko sa tray ng pagkain, kasabay ng pagpait ng panlasa ko. Ito na ho ang pagkain nyo. Walang kaemosyon-emosyon kung anunsyo, pagkapasok ng kwarto. Nilapag ko ang tray ng pagkain sa lamesa, hindi inaangat ang paningin kay Isagani,
na ngayon ay nakaupo sa malambot na couch, habang magkakrus ang mga binti. Mula sa sulok ng mga mata ko, ay nakita ko ang pag-inom niya sa isang baso ng red wine, habang ang isa niyang kamay ay may hawak na sigarilyo. Wala siyang ibang kasuotan, kundi ang kulay itim na bathrobe. Madilim ang silid, tanging ang kulay dilaw na dim light lamang ang nagbibigay liwanag, kung kaya't di ko alintana ang kabuoang mukha niya. "Take that box with you before you leave." Nakakakaba ang lalim ng boses niya. Napatingin ako sa kahon na nakapatong din sa lamesa. Puno ng alinlangan at pagtataka ko iyong kinuha. "Make sure you drink all the medicines, and some vitamins there and carefully follow the instructions." Gamot, bitamina, nangunot ang noo ko. Aanhin ko naman ang mga to. Wala akong sakit. "You're not a doctor to decide that," umasik siya. "Remember when you fainted that night? I don't want that to happen again, just because of that frail body of yours. You're ruining for me." Humigop at bumuga siya ng makapal na usok ng sigarilyo. Kaagad kong natikom ang bibig, at napatiim bagang. "If you're unsatisfied with me, why not just doing that woman to your heart's content? Why? Don't wanna? Do you really want me to force you? I'm quite sure you won't like it." Nanindig ang balahibo ko nang tumayo siya. Automatiko akong napaatras. "No, makakasiguro kang iinuman ko ang mga to." Naglakad siya papalapit sa akin, dahilan upang maaninag ko ang mukha niyang nakakatakot. Labis akong yumuko, upang hindi siya hamanin. Pakiramdam ko ay may gawin lang akong hindi niya magugustuhan, ay aatake na siya. Nilagay niya ang kapiranggot na hibla ng buhok ko sa likuran ng aking tainga, na matunag ko pang kinalunok. He lowered his head just to whisper in my ear, "Come back to me after a week, and we'll see if you can take 3 rounds, at the very least." Pagkapasok ko sa aking kwarto, ay bumulaga sa akin ang tumpok ng basura sa aking kahoy na kama. Matagal akong napatitig doon, saka sandaling napapikit. Ano pa nga bang aasahan ko? Hindi magagawa ng paraan ang kitid ng mga pag-iisip ng mga babaeng yun, para gawin ang bagay na to. Nang magmulat ay dumiretso ako sa aparador, pinasok doon ang kahon ng mga gamot, saka kinuha ang pantulog kong bestida bago muling lumabas. Nagtungo ako sa maliit na banyo, na para sa mga katulong at doon naligo. Nang matapos ay kaagad akong bumalik. Dahil sa sakit ng katawan ko dala ng pagod, ay hindi ko na kaya pang maglaan ng oras, para linisin ang nagkalat na mga basura. Umaalingasaw ang baho lalo na't kulob ang lugar. Subalit di ko yun inabala, at kinuha ko lamang ang isang piraso kung una na siyang hindi nadumihan, di gaya ng kumot ko na nahalo na sa baho ng basura. Pumwesto ako sa sahig, malayo sa kama nang sa gayon ay hindi ko masyadong maamoy ang baho. Saka ko unti-unting ipinikit ang aking mga mata. "Brantley, ibalik mo sakin ang anak ko ngayon din. Nakikiusap ako, hindi na ulit ako tatakas, kaya please, ibalik mo na siya sakin." "Bakit napakatigas ng ulo mo, Alexa? I have told you countless times not to test my patience. Sa susunod na sumuwi ka pa sakin, hindi mo na makikita ulit ang anak mo." Malakas na sampal ang inabot ko sa kanya. Subalit hindi ko man lang iyon naramdaman. Kaagad akong nabuhayan ng loob, nang ilabas ng babae ang anak ko. "Salamat." Malakas akong napahikbi nang may akap ko si Dalziel, na siya ring may mas malakas pang hikbi, kumpara sa akin. Labis na lamambat ang ekspresyon sa mukha ko, nang makitang tumutulo ang sipon niya. "Tatapusin ko ang batang yan, sa oras na umulit ka pa. Ito na ang huli kong banta sa iyo, Alexa. Kung ayaw mo yung magkatotoo, pues sumunod ka. Bumangon ka na, hoy." Bigla-bigla akong napamulagat ng mga mata. Diretso akong napabangon ng upo, at puno ng pagkabiglang napatingin sa paligid. "Oh diba, baby? Sabi ko sa'yo gigising din yan pag binuhusan ng malamig na tubig eh." Boses ni Davina ang siyang una kong narinig. Naguguluhan akong napaangat ng tingin sa kanya, saka bumaba ang paningin ko sa baldeng hawak-hawak niya. Doon ko lamang napagtanto, na basang-basa ang buo kong katawan ng malamig na tubig. "Tanghaling tapat na hindi ka pa bumabangon dyan, Senorita. Bulyo ni baby sa akin." Napahilamos ako ng aking mukha. Hindi pa ako nakakabawi sa bangungot ko na iyon. Parang gusto ko patuloy magpasalamat sa kanila sa paggising sakin.
Tulog mantika ang senyorita. Kanina ka pa namin ginigising, di ka magising-gising. Ano, magkakasakit ka agad kasi simula mo pa lang sa trabaho kahapon. Dagdag pa niya. Nag-iinarte lang yan. Ganyan naman talaga pagpasosyal. Akala mo mayaman sa saksakan ng arte. Tingnan mo tong kwarto Hindi man lang nilinis ang mga basura. Napadaing ako sa pagkarindi sa mga matitining nilang boses. Hindi ba't kayo ang nagkalat niyan? Ba't hindi kayo ang maglinis? Padabog akong bumangon para harapin sila. Pwede ba? Doon na lang kayo magbunganga sa labas. Tutal para kayong mga manok umagang-umaga putak ng putak. Mukhang na-offend pa si Davina sa katotohanan yun. Mabilis ko silang nilampasan, pero hindi pa ako nakakalabas, ay may humila na ng buhok ko mula sa likuran. Kaagad akong napabalik. Hindi man lang ako nakabawi sa taglay na lakas ni Davina. Agad niya akong hinagis, dahilan upang mahulog ako sa semento. Saktong pagtingala ko, ang siyang pagdura niya mismo ng sariling laway sa mukha ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Dali-dali ko iyong pinunasan. Tutal sanay ka naman sa laway ng iba't ibang tao, ba't di mo rin subukan ang akin? Natatawa pa niyang Anes. Oo nga naman. Napaintag ako ng drawn din ako ni baby. Lukot na lukot ang mukha kong napatingala sa kanilang dalawa, hindi malaman ang gagawin sa nagbubugsong damdamin. Ganon na lang ang pagdidilim ng paningin ko, sa kakaibang galit sa aking dibdib. Pakiramdam ko'y tinatapakan ng buo kong pagkatao ng walang kadahilanan. Hindi ko maproseso, kung bakit nila ginawa iyon, habang umaastang mapagmataas. Nagkiskisan ang aking mga ngipin, at sobrang talam silang tinitigan. Bago ko pa man mamalayan, ay nadatnan ko na ang sarili na nakikipagsabunutan kay Divina. Umikot-ikot ang aking paningin, at kaagad na nagkagulo. Kung saan-saan nabaling ang aking ulo, dahil din sa lakas ng pagkakasabunot niya sa akin. Baon na baon naman ang mga kuko ko sa kanyang anit, todo-todo ang paglagas sa mga buhok niya. Naghalo ang aming mga sigawan sa loob ng kwarto. Narinig ko ang nakikisigaw na pagtili ni baby, saka ko siya naramdaman na sumabunot din sa buhok ko, at pilit inaalis ang mga daliri kong nakabuhol sa buhok ni Davina. Kaagad akong natalo ng mapagtulungan nila. Nakakabinging sigaw ni baby sa aking tainga, nang kahit anong gawin niya, ay hindi ko binitawan ang kaibigan niya. Kahit pamahiga na ako sa sahig, at ilang beses makaladkad dahil sa pinaghalong lakas ni Davina at baby, ay hindi pa rin ako bumitaw. Anong kaguluhan ito? Pare-pareho kaming natigilan tatlo, nang ibabaw ang tinig ni Panying. Mabilis siyang nakalapit sa amin, at nagawa kaming paghiwalayin ng walang kahirap-hirap. Walang sali-salita, lumipad ang makapal niyang palad sa ere, at sumayad sa aking pisngi. Bumalatay ang sakit sa aking pisngi. Agad na nang inag ang katawan ko. Sa ginawa niyang iyon ay bumalangkas sa alaala ko ang pagmamaltrato ni Brantley sa akin, na hanggang sa pagtulog ay hindi ako nilulubayan. May kung anong takot ang agad na bumalot sa balat ko, nanlambot ang mga tuhod ko, at unti-unti yung bumigay hanggang sa mapaupo ako sa malamig na semento. Mukhang kailangan mong putulan ng sungay Alexa. San ka ba nakakakuha ng lakas ng loob na pumatol sa mga tao dito sa loob ng mansyon? Akala mo ba'y nasa pabor mo pa rin si Sir Isagani, para gawin ang mga gusto mo? Hoy! Gumising ka nga. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin kahapon? You are nothing but a lowly slave he bought in the black market. Kung anong nararanasan mo ngayon, dahil yan sa karma ng ginawa mong pag-abandona sa kanya. Nabingi ang aking tainga, ang tining ng boses niya ang siya lamang na naririnig ko. Nanatiling nakatulala ang paningin ko sa kawalan, habang tinatakasan ng lakas ang buong katawan ko. Napayakap ako sa aking magkabilang braso, upang pigilin ang panginginig ko. Ilang beses kong binaling ang atensyon ko sa ibang bagay, gaya na lamang ni Dushel upang kalmeyan ang aking sarili. Subalit hindi nakatutulong ang nakakabinging sambat ni Panying. Mas lalo niyong pinupukaw ang pinsalang idinulot ni Brantley. Wala ka ng puwang sa amin dito, mas lalo na kay Sir Isagani. At mas lalong wala kang puwang sa pamamahay na to. Alamin mo kung saan ka luluga, kung ayaw mong mahirapan Alexa. Magmatigas ka ng naaayon lang sa kakayanan mo. Umagang-umaga nakaksira ka. Tingnan mo Panying, nag-iinarte pa. Bulyo ni Davina. Kanina nagmamatapang, nung dumating ka lang nagpapanggap pa na mahina.
Abay dating artista eh. Sanay sa drama, iritadong anas niya. Nanggigigil ako sa babaeng yan. Kung pwede lang palayasin ay gagawin ko na. Ano ba naman kasing tumatakbo sa isipan ni Sir Isagani, at binalik pa yang babaeng yan dito. Nanigas ako sa kinauupuan, nang supukan niya ako sa ulo. Huli na nang maprotektahan ko ang sarili, subalit automatiko pa rin akong napasalag gamit ang aking mga braso, upang protektahan ang ulo ko. Huwag ka nang mag-inarte dyan at bumangon ka na. Linisin mo yang kalat mo sa kwarto, at simulang magtrabaho. Nang mawala sila, ay ilang minuto pa ang lumipas bago ako tuluyang nakaalma ang sarili. Nanambalik ang maayos na daloy ng paghinga ko, at unti-unting nawala sa isipan ko ang imahe ng lalaking iyon. Parang walang nangyari akong tumayo. Pinagpagan ang sarili, saka kumuha ng tuwalya. Pagkalabas ko ay di ko inaasahang babangga ako sa isang malaking tao. Nasapo ko ang aking noo at napatingala. Mabilis pa sa 4:00 kung nabura ang emosyon sa mukha ko, nang mapagtantong si Isagani iyon. Have you enjoyed your beauty rest? Malaano siyang ngumisi, animoy may pinapahiwatig. Hindi na ako magtataka, kung bakit ganun na lang kainit ang dugo sa akin ng mga tao rito. Siya lang naman ang pwedeng makasir sa pangalan ko ng ganito. Binabaliktad niya ang nangyari noong nakalipas na 3 taon. He wants to be the victim of his own wrongdoing. He can't take responsibility, and he has cruel ways just to get his revenge on me. Unti-unti na akong naliliwanagan. The reason he bought me in the black market is as clear as clean water. He wants me to suffer in his hands, to make me regret the decision I made 3 years ago, and to make me choose who's better between him and Brantley. He's still the same Isagani I knew before. I stepped on his ego, and he can't wait to break me into pieces. Master, naiilang ko yung sinambit ng walang emosyon. Kung mamarapatin yung sabihin, kung anong nangyari kay Faye. Bakit wala na siya rito, at bakit ganun na lang kasumpa-sumpa ang kwarto niya, na ngayon ay tinutuluyan ko. Pinanliitan niya ako ng mga mata. Saka bahagyang tinabingi ang kanyang ulo. Gumuhit ang nakakakilabot ng ngisi sa kanyang pisngi. It would be ridiculous if you thought she had escaped from me, Alexa. Nanlisik ang paraan ng pagtitig niya sa akin. You see, a life was sacrificed just so you could be by another man. Matunag akong napalunok. Palihim kong binaon ang kuko sa aking palad, upang pigilan ang sariling maglabas ng emosyon. Sinasabi mo bang tinapos mo si Faye? He chuckled horrifyingly. Sinasabi kong hindi ko siya tinapos. But you did. You're the one who finished her the moment you let her help you escape. Lumapit siya sa akin ng sobra, at pinante ang aming paningin. The only thing I did was pull the trigger and shoot her in the ano. That's all.